Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung pahabol reading mo, bonus reading mo para sa month end, December 29 to 31. Ano yung mga pahabol, mga ganap, mga dapat malaman. Okay? Maraming salamat, Cancer, sa patuloy na pagsubaybay. Thankful ako. At syempre, always grateful sa mga pinapakita ninyong pagmamahal, suporta. Malaking tulong yung lahat ng nag-like, follow, subscribe. Syempre, yung mga laging nag-share ng mga readings ko, nagko-comment, nagre-react. Yung mga nagpapadala ng mga stars, super thanks, yung mga nag-avail ng membership, subscription, at hindi kayo bumibitaw dyan, pati na rin yung mga nag-avail ng private readings at yung hindi nag-i-skip ng mga ads sa mga videos ko. At yung mga interesado sa private reading, pakitignan na lang yung mga nakasulat na detalye sa description or sa pinakadulo. Cancer. Tignan muna natin yung pinaka-highlight or theme bago matapos yung December mo. So, ang pinaka-highlight dito ay may kinalaman sa success, sa romance, sa partnership, romantic man yan or hindi. Ayan, ang pinaka-highlight. Okay? Tingnan pa natin yung iba pang paparating, pahabol. Wow, meron kang sun. Angel, ganda naman. Ang positive naman. Tiger. Scales. Uy, parang Libra energy tsaka Leo energy, oh. Heart. Angel, parang ano to, temperance energy, eh. Kite. So, overall, alam mo, maganda yung nakikitang mga pahabol sa'yo, eh. Oo, wala ko actually nakikitang pangit dito. Actually, ginagabayan ka pa nga or may intervention ng angels or divine. Andyan yung guidance. Andyan yung hindi ka magkakamali, maliligaw dito sa dapat mong gawin sa landas na yan kasi you are divinely guided and protected. Andyan yung sun, grabe, nagliliwanag to, may kandila ka. Malakas yung mga energy ng kaliwanagan dito, pagiging maaliwala. So, masasabi ko, majority ng cards mo, all is well. Hindi ko nababawiin yan kasi wala akong nakitang negative dito. Yung mga paparating yan, pero may mga iba pa tayong cards, eh. So, nakikita ko lang is magiging happy ka. At least, itong mga hanggang katapusan. Andyan yung pagiging healthy, happy, kumpleto, lahat. Pagiging okay ng mga bagay-bagay, pagiging positive. Andyan yung success, yung good health, yung energy, kasi sun is nagbibigay ng energy, ng growth. Siya yung siya yung nagbibigay ng warmth para mag-continue yung mga positive things na nangyayari sa buhay mo. Andyan din yung napaka-bold and daring mo kasi may tiger. So, nakikita ko iba dito baka mag-take pa kayo ng risk, eh. Ewan ko, basta meron kayong something na magbabaka sakali kayo, lalakasan ninyo yung loob ninyo. You will do something na risky. Basta makikipagsapalaran ka, ayan, may taking a chance dito. Oh, everything is everything is under the sun, no? Itong 29, 30, 31 na December mo, meron kang balance dyan. You have the skills, you have the sun, ano pa. Andyan yung guidance, intervention ng mga angels mo, protection from harm. Andyan din yung pagmamahal, lahat ng bagay na nagpapasaya sa'yo sa puso mo, malapit sa puso mo nandyan. Ayan, love, romance, deep affection. Yan, love na yan, malawak yan, hindi lang yan always romantic. Pwede nga yan ay pagmamahal ng pamilya, pagmamahal ng mga kaibigan. Okay?
At andyan pa yung napakasarap na bakasyon. So, nakikita ko, makakapag-spend time ka sa sarili mo, loved ones mo. Okay? Or makakapag-bakasyon ka sa konsumisyon. O, maraming ibig sabihin nito eh. Magbibigyan ka ng time eh. Bibigyan ka ng break na kinakailangan mo eh. Na gustong-gusto mo gawin. Okay? Tignan na natin itong love life mo, Cancer. December 29 to 31. Mga year-end pahabol, December pahabol, or bonus na natin. So, yung iba dito, kung gusto ninyong matapos na tong relationship na to, ugnayan na to dito sa person na to, hindi pa tapos, dear. Meron pa kayong mga unfinished business na kailangan ninyong i-deal with sa isa't isa. So, hindi pa. Ang nangyayari kasi dito, parang merong isang umiiwas. Instead na harapin yung dapat harapin, tapusin na yung dapat tapusin, magkaroon na ng closure, magkaalaman na, or maayos yung gusot, ano naman tong mga issues na to, problema ninyo sa isa't isa, hindi pa yan matatapos. Meron kasi ditong ayaw humarap, makipag-deal. Hindi ko alam, bahala ka na magtag kung ikaw yan yung person mo. At ito ay nakaka-drain, nakaka-stress para sa'yo. Kasi wala eh, matitenga pa rin eh. Hindi mo pa rin makukuha yung mga answers na dapat mong malaman or yung pinaka-solution doon sa problema, sa whatever issue na meron kayo. Ayan o, meron ditong hindi niya ibibigay yung kinakailangan mo, hinihingi mo. So, dito sa part na to, nagkukulang yung isa sa inyo. Possible din na may mga mistakes or regret dito. Kaya kung may pinipiga kang sagot dito, closure, solution, hindi mo pa makukuha yan. Meron pang mga hidden dito, Cancer, na hindi pa nare-reveal. Or kung merong mga nag-expect na mag-aamin dito, hindi pa. Hindi pa. Siguro baka umabot pa to next year, yun lang yung masasabi ko. So, maghihintay ka pa, matutorture ka pa, kasi nga may mga nakaka-stress, nakaka-overwhelm dito. And kung ina-expect mo na magiging equal sa'yo to, magkakaroon ng equal give and take dito, hindi pa rin. Actually, magko-continue dito yung parang feeling na binabaliwala, hindi nakukuha yung deserve dito sa relationship na to, napapabayaan. May mga ganyan pa rin. Okay? So, sa tingin ko lang, until next year, magke-carry on pa yung mga ganyang bagay or issues. Hindi pa matatapos sa inyo ng kakonect mo. Okay? Answer. Meron ka winter solstice, meron kang 9 of swords, the chariot, and then at the bottom of the deck, you have the 4 of swords. So, mention ko na yung mga signs, baka makalimutan ko pa. Merong energy ng Gemini, Cancer na kapareho mo, or ikaw lang din yan, and a Libra. Okay, sinabi ko na nga sa'yo, di ba kanina, na magke-carry over pa ito, kikarry on pa ito until the next year. Tama yung pakiramdam ko. Kasi based dito sa iyong winter solstice card, whether this is regarding the love life kanina na pinag-uusapan natin or other matters, meron ditong something na meron pang mga 1 year or more na paghihintay or period na binabanggit. Ayan, may timing dito. May time frame. So, whether yan yung related na sinasabi ko sa love life kanina na na-detect ko or kung meron pang ibang bagay, basta, meron pang mga 1 year or more pa na timing na sinasabi dito na prediction. Oh, there is still time na ipaghihintay, na igugugulin dito. Kasi meron ditong tying up loose ends eh. So, ibig sabihin, hindi pa talaga siya matatapos. Bago siya totally magkaroon ng closure, maayos yung mga bagay-bagay, magkaroon ng maitali yung mga loose ends na yan, is siguro mga
1 year pa mahigit yung period na ipaghihintay. Gugugulin dyan. Okay? Kaya nga yan, no? Sa love life mo, there is stress, there is pagiging overwhelmed, burdened, nakaka-drain, and lumitaw na naman yung 9 of Swords. Diba sabi ko? So, malakas talaga yung energy dito na magpapatuloy pa ng mga 1 year or mahigit itong mga stress mo, consumption mo na yan, mga fears mo, whatever itong mga matter. Wala pa rin, closure, wala pa rin katahimikan, comfort, relief. Andoon pa rin yung andun pa rin yung nakaka-drain pa rin siya. Andyan pa rin yung pagiging uncertain, kawalan ng direction yung chariot mo, baliktad. So, instead na pa-move forward to, paurong eh. Instead na makaalis ka na, hindi pa rin, na-stuck ka dun eh. So, yun lang yung masasabi ko. So, medyo hindi komportable, expectin mo na yan. Dito pa lang, nagmamanifest na yan, itong mga remaining days ng December, and magko-continue pa rin yan until sa susunod na taon. So, yung period ng parang walang direction is medyo matagal with the chariot kasi baliktad siya ngayon. Dito pa lang lumilitaw na nagmamanifest na yung pagiging stuck. And magko-continue pa yan until sa susunod na taon. Okay? Whether sa love life mo yan, sa career mo, whatever yung tinutukoy yung chariot na yan, wala akong clear direction na nakikita para magkaroon ng pag-usad. So, nakikita ko stuck up blockage. No? Or kawalan pa ng progress improvement kung yun man yung ine-expect mo rito. Definitely may pagbabakasyon, time out ka rito for of sorts. Ayan, no? Kakaroon ka ng time para makapagmuni-muni, makapag-isip-isip, makapagbakasyon, makapagpahinga, makapag-recalibrate, makarecover. Retreat ito, at least man lang yun na yung consolation mo. No? Itong mga huling araw ng December. Okay, Cancer, yan lamang. Merry Christmas. Blessed New Year sa'yo. Sana makatulong yung reading. Take care. God bless and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.